Rito, bro Wendel, walang nakasulat. Walang nakasulat, bro Wendel. Oh. Okay, ganito po 'yon. Yung huling sinabi niya kasi patungkol kay Abraham, na si Abraham ay sumasamba sa pangalang Yahweh. Hinahanap natin yung katibayan. Sabi niya na sa Genesis 18. Ngayon, hinahanap natin yung talata. Nasaan ngayon sa Genesis? Pakibasa mo. May Biblia tayo rito, babasahin natin. Nasaan? Bro, ang tinatanong ko, patungkol kay Abraham. Dapat mabasa mo sa Biblia na si Abraham ay nagturo o sumamba sa pangalang Yahweh. Yon, mga kapatid, no? At nagrereklamo, may ikinakalat sila na video at pinag-chop-chop na nabuking daw ako dahil sa ginamit na Genesis chapter 15 verses o chapter 18 verses 1 up to 5. Wala daw mabasa na Yahweh sa naturang talata. Ganon na ba sila ka-inosente? Na sa tagal na nilang nakipagdebate, wala silang nabasa? Dahil gusto sila letra por letra. E di pagbigyan, sige, kayo mga Muslim, dahil na-booking daw ako, basahin niyo sa The Lexham English Bible, Genesis chapter 18 verses 1 up to 5. Di ba ba ang linaw na mabasa diyan? And Yahweh appeared to him. Sino yan? Si Abraham yun. Anong mabasa? And Yahweh. At yun ay mabasa din natin sa original Hebrew. Yahweh talaga. No? Wayera Yahweh ba Elone. So, Yahweh ang napakita. Kaya yung Lord at God na mabasa natin na ayon sa mga Muslim ay nabuking daw ako, pero sa naturang debate, damitaw na si Yahweh, si Allah ng mga Muslim ay isang Diyos-Diyosan na buwan. Ating tatalakayin ito, pakinggan natin si Ustad Bashar Sakaging sa kaniyang deliberation against sa dapat ang paksa namin Trinity o Tauhid. Pero di niya yata tinitindigang mabuti yung Tauhid nila. Lalo na, dalawa sana yung tindig, pero nagiging isang tindig na lang. No? Nagiging isa. At di naman sinabi ni Ustad Bashar sa akin na gawin na lang nating isa. Pero nagiging isang tindig. Ang dami ko pang katanungan sana. Pero tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Nasaan ngayon ang Yahweh rito, bro Wendel? Walang nakasulat. Walang nakasulat, bro Wendel. Kumusta? Muli ito inyong lingkod, Brad Wendel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At welcome sa ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay? So sa pagkakataong ito, alam nyo na may hamon yung si kapatid na Ustad Indasan sa akin. Siya na ba ang susunod na harap dahil may hamon siya? Walang personalan. Kawendel, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Well,
open na open ako para sa talakayan ng ating mga kapatid, no? Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko man at mga Muslim, di po natin layunin na saktan ang damdamin. Pero mamaya, mga kapatid, sikapin kong iparinig sa inyo yung conversion story ng mga kapatid nating Muslim. Ha? Na yumakap sa simbahang Katoliko. Iparinig ko yan sa inyo mamaya sa live natin. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Bago natin iparinig yung komentary natin sa kay Ustad Sakaging, acknowledge muna natin ang mga pumasok sa comment section ngayon. Welcome po kayo sa ating mga kapatid. Si Josie Bilabay. Good afternoon, Bro Windel. Mayong Pasko diha. Mayong Pasko. Igsuon. Si RG Diopieno. Mayong hapon. From San Martin, Villanueva, Misamis Occidental. Si Rick. Dapat talaga magbalik Katoliko ang mga Muslim. Sa ating mga kapatid diyan sa pananampalataya at katuwiran, si Jag Mobs. Maayong hapon, Bro Windel. Congratulations sa debate. Si Herman Saga. Congratulations, Baser Sakaging. Natalo ang magaling, magritukin ng Biblia. So sangayon ka sa sinabi ni Baser Sakaging na si Allah pala ay Diyos ng mga pagano Arabo noon at daming mga anak at dami pa mga Diyos-Diyosan, di ba? Sangayon ka ba? Sangayon ka ba sa nabasa at binasa mismo ng moderator at nabasa ni Sakaging na si Muhammad sinasamba pala ng mga Muslim? Okay, ito pa sa ating mga kapatid. Sila si Troy Montijo, si Risti Ispadun, si Erson Casas, na naman na agyo di ay sa Sura 5:72 o Sura 5:116 nga Allah di ay si Kristo, means to say Diyos gyud di ay siya. Ang dami ko talagang katanungan kung nagpatuloy yung dalawang tindig. Diyan na sa Quran nila, tama. Yung ginagamit na binasa ko na iniwasan niya, na si Allah ay Son of Mary, the Messiah. Ang question ko kasi para kay Sakaging nito, totoo ba itong nakasulat sa Quran ninyo na Allah is the Messiah, Son of Mary? Sigurado, dahil para sa mga Muslim, ang Quran, uncreated yan. No, tulad ni Allah, uncreated. So, dalawang uncreated nila. Si Allah, na kinikilala nilang Diyos, uncreated. Ang Quran na hindi Diyos, para sa kanila, uncreated din. So, therefore, dalawa ang uncreated sa relihiyong Islam. Yung hindi Diyos na Quran at yung Diyos nila na si Allah. Now, ngayon, napakaganda sana kung na dalawa yung tindig, no? Dahil nagiging isa na lang ang tindig sa debate namin. Dahil kahit sa kanilang Quran, pwede siyang tanungin doon. Ito bang binanggit na Allah, ito ba'y Diyos o hindi? Paano niya yan sasagutin?
kayo mga Muslim, kung sasagot, tanungin ko kayo, yun bang binanggit sa inyong Quran na Allah, Son of Mary, the Messiah? Asan yan? Quran Kapitulo 5:72. Allah is the Messiah, Son of Mary. Ang tanong diyan, mga kapatid, si Allah ba dito, Diyos o hindi? Bigyan ko kayo ng ideya kung makipagtalakayan sa mga Muslim. Natural. Sasagot sila na si Allah, Diyos. Di po ba? Kaya ang follow-up question sana dito kung dalawang tindig, mga kapatid, dahil si Allah ay Diyos, pero ang binanggit dito, Allah is the Messiah, Son of Mary. Sino ito? Ang Panginoong Hesukristo o si Allah mismo? O paano niya yan sasagutin? E di kung sasabihin yan si Panginoong Hesukristo yan, na dahil sa ibang Quran kasi may close parenthesis. Allah, close parenthesis, Jesus, the Messiah, Son of Mary. Kung si Allah Diyos, at ang tinutukoy nila diyan sa naturang talata ay si Jesus, edi lilitaw na mismo sa kanilang Quran, ang ating Panginoong Jesus na tinututulan nila, Diyos pala sa Quran nila. Dahil ang nakasulat, Quran 5:72, Allah is the Messiah, Son of Mary. Dami pa mga dapat sagutin talaga niya, no? O, kaya buti na lang si Vaidabel. Okay. So sa mga pumasok ngayon, no, Mary Krampunas, good afternoon, Bro Windel, Sara. Kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng mga kapatid. Erson Casas, nabitin gyud mi sa pangutana, Bro Windel, morag nahilo man ang mga Muslim that time. Mary Camprona, si Bro Windel, nagtago daw sa debate si Dave Diaz na dating Muslim. Mary Camprona, si Dave Diaz na dating Muslim, nagtago na daw. Hindi naman, nandyan ra sa Cebu si Bro Dave. Pero, totoo na may banta talaga sa kanya. Si Rick, Quran pa lang ng mga Muslim ay non-created, parang Diyos. Si Allah at ang Quran pala ng mga Muslim ay lalabas na parihong Diyos. Naku po. Si Mary, yun, isa yan sa tanong ko sana, no? Kung nagpatuloy yung tindig, mga kapatid, isa yon. No? Si Eliasar Bulala, ano rason, Bro Windel, bakit walang second stand? Maganda sana yon. Una, alam ni Bro Baser na sinabi ko sa kanya, bro, may request, yung moderator, pwede bang isa na lang daw umano na tindig? Sabi niya, hindi. Tuloy natin, dalawa. So, dalawa. Pero, tapos ng tindig ko at cross-examination ko at tindig niya, cross-examination niya, di na nagpatuloy. No? Dahil talagang sa cross-examination ko, kitang-kita talaga niya yung mga aklat nila na gagamitin natin. Yung sinabi niya na ang Trinity may tatlong Diyos. Sige, pagbigyan natin na may tatlong Diyos sa Trinity. Ngayon, sa Coranela, sa footnote ng Coranela, may mabasa doon na ang mga Kristiyanong Romano ay naniniwala sa iisang Diyos. Paano niya yan sasagutin? Sino ang tama?
itong Quran scholar ninyo na si Marmaduke Pickthall na nagsabi na ang Roman Christians o Christian Romans ay naniniwala ng iisang Diyos. Mayroon pa sa isang aklat nila na ang Trinity ay iisang Diyos, 3 persona. O paano niya yan reconcile? Ang dami, no? Kaya may nagsabing nabitin kami, bro. O sige. Total, meron namang hamon si Ustads Endasan, ito. Walang personalan. Kawendel, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. So, kami na naman ang magharap. O, sige. Mas mabuti na maparating ito kay Ustads Indasan para yung matagal na hamon din niya sa debate ay matutuloy na talaga. O, ano ang gusto ninyong paksa? Dahil yung divinity of Jesus Christ, paulit-ulit na yon sa debate ng mga Muslim. Yung Trinity, paulit-ulit na yon sa debate ng mga Muslim at Christian. Kayo, ano ang gusto niyong paksa? Ano ang gusto niyong paksa kung sakaling matuloy itong pakipagtalakayan ni Ustads Indasan? Sige nga, i-comment ninyo mga kapatid. Para malaman natin ano gusto niyong paksa. Dahil ang Trinity, pag si Ustads Indasan, paulit-ulit na yan. First time pa na debate ni Ustads Sakaging ang Trinity at Tauhid. Dahil mas kabisado siya sa debate ng divinity of Jesus Christ. No? At marami ng debate din si Ustads Indasan sa Trinity. Ngayon, anong gusto ninyo? Sabi ni Flor Dave, tunay ba na propeta si Muhammad? Maganda din yan. No? Maganda din yan si Elpidio Acosar. Mas maganda na paksa, bro, yung Muhammad nila, propeta ba o false prophet? Maganda din yan. Maganda din yan. So, maganda. Yung hindi pa na, yung bago na naman, di po ba? Nagkaharap na tayo sa Trinity. Nagkaharap na tayo sa Bible versus Quran. Nagkaharap na tayo sa tunay na reliyon. Yung ibang mga kapatid natin sa si Ustads Ibrahim Romas. Nagkaharap na tayo sa Trinity, divinity of Jesus Christ. No? So, ngayon, anong maganda din yung maliban sa tunay ba na propeta si Muhammad o hindi, ano pa ang gusto ninyong i-offer? Comment kayo dyan, mga kapatid. Okay. In fairness naman Ustads Bashir, no? Ating pakinggan yung tindig niya at magkomento tayo batay sa tindig niya, ha? Eto mga kapatid. Lilinawin ko, ang nagawa sa paksa ay si Ustads Bashir Sakaging. Tinanggap ko yung paksa niya. Na ang paksang yan at lalo na yung mga roles sa debate, lahat na yon si Ustads Bashir. Tinanggap ko yon. Pero, kung makita ninyo, lilitaw talaga na comparative study ang talakayan. Trinity o Tauhid. Pero, mas lalong nakapuko siya sa divinity of Jesus Christ, umabot pa siya sa Mahal na Birhen Maria, pero parang nabaliwala niya yung Tauhid.
Dahil dami dahin tayong katanungan. Lalo na sa sinabi niya na pag may ebidensya, dapat paniniwalaan. So, yon ang unang question ko sana sa sunod na tindig. Totoo ba ang sinabi mo na pag may ebidensya, dapat paniniwalaan? Ay natural. Aaminin niya yan. Totoo. Sige. Sa tagal mo nang nakipagdebate, alam mo ba na sa Biblia ay may mabasang Trinity? Alam mo ba o hindi? Yan lang. Napakalinaw yan na katanungan, mga kapatid. No? Alam mo ba na sa Biblia ay may mabasang Trinity? Hinanda ko na yan na tanong. So, anong sagot niya? Posible. Kayo, anong posible niyang sagot sa tanong na yan? Alang naman sabihin niya, di ko alam. Alam mo ba? Bakit? Di nyo ba alam na sa Biblia may mabasang Trinity? Pakita natin sa inyo kung saan mabasa ang salitang Trinity. Ito, Revelation chapter 7 verse 10. Salvation belongs to our God who is seated in the throne. And the Lamb, our salvation is in the Trinity to give. Unto God, the Trinity, we owe our deliverance. Yun sana ang follow-up question ko. Alam mo ba yon na may mabasa? Pangalawa, saan sa Quran, Quran, at meron tayong Kitab Injil, Quran, saan sa Quran mabasa ang salitang tauhid? At lalo na tauhid, may tatlong aspeto. Saan yan mabasa? Okay. So, ito ang tindig ni Ustad Basher. For the constructive speech of the negative side, and he will disprove the existence of the Holy Trinity. And he may cite the Tawhid on behalf of the Holy Trinity. And now, let's all welcome Ustad Basher sa Kaging for 20 minutes. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, sumaatin ang kapayapaan, biyaya, pagpapala ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatiran, jazakumullahu khairan. Pagpalain po kayo ng Allah sa lahat po ng mga... May hinanda ako na katanungan nito para sa Sikan Tindig. Gamit yung aklat nila, mga kapatid. Nasa aklat nila na yung Allah hinati sa dalawang salita. Al at yung la. Doon sana papasok. Kaya doon na lang natin tinatalakay sa konklusyon. Na alam mo ba na ang salitang la, al, ay God, tulad sa salitang almanat, God manat, no? Al, God. At alam mo ba na ang salitang la ay pangalan ng buwan? Alam mo yan o hindi?
kung may mabasa ako na ang La ay pangalan ng buwan. Sang-ayunan mo ba? May nanda ako na aklat nila. Oh. Kung ang Allah ay hindi Diyos-Diyosan ng mga pagano, kung ang Allah ay hindi Diyos-Diyosan, hindi yung araw, tanong, buwan, tanong, kaya nga, doon natin tinatalakay sa konklusyon na lang. Anong kaugnayan sa mga buwan na inilagay ninyo sa tatak sa inyong daming mga Muslim kasi na may nakalagay na mga buwan sa ulo din nila at sa kanilang muski. No? No. So, maganda talaga, no? Pero hintayin natin susunod. Mas mabuti yung mga Cebuano pa na alang-alang. Okay. Tuloy natin. Nag-organize dito, naging bahagi po dito. Umasa tayo sa biya Punta tayo sa banat niya. na paniwalaan at sundin ng mga tao para magkaroon ng tiyak na kaligtasan. So bilang isang Muslim, tayo po ay tumitindig na ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Yung sinasabi pong tawhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. Kapag isang Muslim, May hinanda tayo na tanong diyan. Yung tauhid ay kaisahan ng Allah. At iinugnay natin sa una niyang tanong, pahayag, na pag walang ebidensya, di dapat paniniwalaan. Kaya, saan mabasa sa Quran na ang tauhid kaisahan ni Allah? Yung salita, dahil ayaw nilang paniniwalaan ang salitang Trinity dahil di daw mabasa sa Biblia. Pero, kita nyo naman, iwan ko kung inosente ba sila na may mabasang Trinity diyan sa Biblia na nabasa na natin mga kapatid. Eto, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And the Lamb, our salvation is in the Trinities to give unto God the Trinity we owe our deliverance. Although, yung pananampalataya natin mga Katoliko, we are not Bible alone. Di ba? Di naman tayo Bible alone. Pero dahil gusto sila ng letra per letra, kaya nga hinanapan natin ng letra per letra. Halimbawa, yung sinabi ni Ustadz Basher, yung ginamit natin na Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, mabasa ba dyan ang Yahweh? Natural. Lalo na sa Hebrew Bible. Napakalinaw yan. Wayara elaw Yahweh bi'elone namri wiho Yosip peta hautil kahum hayum. So, may mabasang Yahweh. So, yung Lord na nagpakita sa original Hebrew Bible in which the Old Testament was written, Yahweh talaga yan. No? Para sa kanya, doon umano sila nakapuntos dahil walang mabasang Yahweh. Hindi lang yan. Sa translation, sabi niya, basahin mo sa translation mo. Nasa Lexham English Bible yan. Pero may rolling kasi ang moderator sa paulit-ulit niya na katanungan. No, may rolling. Dahil sa Lexham Bible, English Bible, ang mabasa natin sa Genesis chapter 18 verse 1, and Yahweh appeared to him. At dumapa dito si Abraham. Siya mismo ang nagbasa mga kapatid. No? Pero napakaganda naman kung
isang talakayang ganito. Oh. So, ituloy natin mga kapatid. Nauunawaan niya yung salitang tauhid. Bakit? Pag sinabing tauhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo. Hindi yan plural. Hindi po yan marami. Bakit? So, meron pa akong follow-up ng katanungan dito. Hindi yan plural, hindi yan marami. Meron akong katanungan pa dito. Sa Quran, Kapitulo 21:17. Tingnan nyo sa Quran. 21:17 ba yun? Lalo na kay Marmaduke Piktal. Napakagandang nakasulat diyan. 21:17. Ito. Ang nakasulat sa kanilang Quran. Ito. Had we intended to take a pastime. Sino itong we? Natural ang sagot niya, si Allah. Ito ang nakasulat ha. Had we intended to take a pastime, we could surely have taken it from us. Sino itong us? At sino itong we? Si Allah. Ang sabi niya na si Allah daw ay Sabi pong tauhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. Kapag isang Muslim, nauunawaan niya yung salitang tauhid. Bakit? Pag sinabing tauhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo. Hindi yan plural. Hindi po yan marami. yan. Dito ako gustong magtanong sa kaniya. Sa pangalawang tindig, inanda ko na yan. Hindi plural. Ito nakasulat sa 21:17. Had we intended to take a pastime, we could surely have taken it from us. Ito bang us at ito bang we? Plural o singular? Sino ito? Si Allah. Alam na ninyo ang sagot nila. Plural and respect yan. Plural and respect. Bakit? Asan mabasa sa Quran na pag singular and respect di pwede? Di ba? Okay, tuloy natin. Bakit? Iyan ang itinuturo Tandaan natin walang Muslim na nagdidebate sa buong daigdig kung ilan ang Diyos. Kaya nagtataka tayo sa ating mga kababayan. Iisang batayan, pero hindi sila magkasundo. Nagtataka umano siya. Hindi, dinala ko din inanda ko din ang aklat nila. Ang daming sikta na hindi din kayo magkasundo. At may mga nag-aangkin na sila din mga propeta. Dami. At di lang yan po. Sinasabi na ang Islam, ano daw ang Islam, ang tauhid, ito'y para sa siguradong kaligtasan. Pero alam niyo ba, ito pa ang gusto kong itanong sa ating kapatid. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang Quran, Kapitulo 3:54, alam niyo ba? Ang mabasa diyan sa Arabic, wa makara Allahu, wa Allahu yaro al makirena. Anong mabasa diyan? Di ba si Allah was deceptive? For Allah is the best of deceivers.
Sa ibang mga salin ng Quran, iba ang translasyon. Pero may Quran na mabasa na si Allah is the best of deceivers. Why? Delikado yan dahil sa Revelation chapter 12 verse 9, the great dragon was rolled down, the ancient serpent, and called the devil and Satan. The deceiver of the whole world, he was rolled to the earth, and his angels with him. So, yon mga kapatid, ang ating mga kapatid sa Balik Islam, pinag-aralan nila yung Biblia, ginagamit nila, no? Para, saan? Sabi ni Trinity Plural of Majesty din. Oh. So, as and we, sa Quran namin, ay plural of majesty lang. Siya na rin ang nag-iisang God sa langit. Kaya, meron tayong follow-up na katanungan diyan. Plural in majesty. Saan mabasa sa Quran na bawal ang singular in majesty? Yan, di ba ba? No. Okay. So, tuloy natin. Pero bilang isang Muslim, walang Muslim na nagdidebate. Pag tinanong mo yung Malaysia, Amerikano, Oy, di nyo ba nakita? Muslim versus Muslim, nasa YouTube, nagdidebate. At di pa natapos ang debate nila. Dahil nag-aaway. Nauna nating inilabas yan dito sa channel. May debate. Muslim versus Muslim. Hindi yun Christian versus Muslim. Iwan ko kung di ba nila nakita yan. Tuloy natin. Japanese, Filipino, kahit na anuman, basta Muslim. Pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Sasabihin, isa. Alin yun? Yung po yung tauhid. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang dapat may batayan, ang tanong dito, saan mabasa sa Quran ang salitang tauhid? Di ba ba? Tutol sila sa salitang Trinity dahil di daw yan mabasa sa Biblia. Pero alam nyo, ang Trinity mabasa sa Quran nila. Yun ang binanggit natin. Ang problema lang, kaya questionable ang pagka-Diyos ni Allah kung siya ay tunay na Diyos dahil ang tatlong persona, puro Diyos. Para sa Quran, nakasulat yan. At ang pangatlo, alam niyo ba? Ang pangatlo na Diyos, ayon sa Quran, Kapitulo 5, 116, ang mahal na Birhen Maria. Kaya, yon ang dahilan kung bakit ginamit niya yung aklat na ginamit sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero, inanda ko rin yon. Asan ba yung aklat na yon? Inanda ko yon. Ginamit niya. Dahil Diyos daw si Santa Maria dahil may salitang pagsamba. At doon yun ang resulta kung bakit tinanong ko siya, batay din sa kanilang footnote sa Quran. Ito. Okay, time. Before the interpellations, we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Resume for 10 minutes. Questions.
Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na... Sandali lang, nabasa kasi ako, dapat di ko daw dapat sasabihin ang sunod na tanong dahil para may sorpresa. Ang dami namang dapat pa itanong. No? Kahit handaan nila yan. Okay, tuloy natin. Sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad, kay Maria. No? Ang layo. Sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection, basis? Objection. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung dinyo si Santa Maria dahil may salitang pagsamba sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion, subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay. Ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino sumasamba Okay, sa signal ito. kay Propeta Muhammad? Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay, Proceed with question number 2. proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong moderator kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag Diyos na, si Santa Maria, sinamba din Diyos siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Request siya, moderator. Sige. Okay. The time suspended. Okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, lang. On the morning when the Prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead.
and Bakar went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Again, lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy nyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito, pakiulit nga po dito. Dito po, dito. Pakiulit lang po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him, ito to. Yung, And it was as ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay, for him okay, who worshipped Muhammad. okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and, But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay, okay. O sige. Allah is alive. Okay, okay. Mashallah. Sige. Proceed. Okay. Paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on Okay. both sides. Okay, sasagutin Proceed. ko po. Sasagutin ko. Tanong. Sasagot ako. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot. Si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O, sige. Oo. Tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshipped Muhammad, Oh. ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? Oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar. Yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the next question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshipped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan. This ang is liwanag. a, okay, this is categorical, and then you may answer it past tense. So past tense o present tense dapat, no? Dahil susunod kasi ay yung katanungan ko na ang sabi kasi ni Ustaz Basir Sakaging, yung sasamba kay Muhammad, no, patay na si Muhammad. Ang salita bang sasamba
future tense, past tense, present tense, ikumpara sa nabasa nating who worship Muhammad. Yun lang. Napakalinaw. No? Pero, mamaya siguro, ikumpara natin sa sagot ni Ustad Ibrahim Romas. Ginamit ko kasi itong footnote na ito sa debate namin ni Ustad Ibrahim Romas. At tinanong ko siya, totoo ba ito nakasulat na may mga Muslim na sumasamba kay Muhammad? Anong sagot ni Ustad Romas? Totoo. May mga Muslim na sumamba kay Muhammad, may mga Muslim na sumamba sa libingan, may mga Muslim na sumamba sa pera, may mga Muslim na sumamba sa puno ng kahoy, sa balite, dinagdagan pa niya. Pero todo iwas si Ustad Bashir dito mga kapatid. No? Todo iwas siya. So, napakaganda na talakayan namin yon ni Ustad Bashir at ito ang panghuli ko. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Triniting mabasa. No? Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Maraming salamat. So, maraming salamat din sa mga kasama ni Ustad Bashir Sakaging sa napakagandang talakayan. At ito ay comparative study lamang. No? Comparative study dahil totoo naman yung sinabi na minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Totoo yung nakasulat sa Catechism of the Catholic Church na binasa ni Ustad Sakaging, pero kailangan ipaliwanag na ang relasyon natin sa mga Muslim na sila ay naniniwala sa iisang Diyos, sa Diyos ni Abraham, sila din ay maliligtas. Nasa ating Catechism of the Catholic Church. Kaya ang konklusyon lang ng mga Muslim, di na kailangan pa aanib kayo sa Kristyanismo. Diniklara na pala sa Catechism of the Catholic Church na maligtas. May side note yan. Yung LG number 16. Yung LG number 16, Lumen Gentium number 16. Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. They too may receive salvation. So, sino daw ang maligtas? Through no fault of their own. Na ikaw ay ipinanganak ng Muslim,
Hindi mo alam ang tunay na iglesia o ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, sa dikta ng konsensya ay namuhay ka sa kabanalan, yon, kasali ka sa kaligtasan. Pero kung ituloy natin ang pagbasa sa Catechism of the Catholic Church, it's 146, outside that church, there is no salvation. May side note din yan. Lumen Gentium number 14. The Church of Christ must be in nature, in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to join it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Sabi ni kapatid na Mary Krapusmas, bakit maraming umalis at nagprotesta sa Katoliko? Ay, kapatid, katuparan yan, kapatid, sa unang Juan 2:18-19. Ano nakasulat sa unang Juan 2:18-19? Ang nakasulat diyan, kapatid, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. San Mateo 24:24, lilitaw ang mga bulaang, mga ngaral, at daming madaya nila. Pero kapatid, mag-isip-isip ka naman, ha? Bakit? Dapat mag-isip-isip kayo. Kung naniniwala kayo na ang niyakap nyo na relihiyon ni Muhammad ay tiyak sa kaligtasan, basahin niyo ang Sunnah Musnad Ahmad Hadith number 15866. Anong mabasa diyan? Napakalinaw. Sinabi ni Muhammad diyan na ang kaniyang sikta daw, ang kaniyang Islamic Ummah shall be divided into 73 sects. Ang isa ang pupunta sa langit, paradise, at ang isa ay pupunta sa impyerno. Ngayon, paano ngayon na paano mo masigurado na hindi kakaanim sa tinatawag nasa Al-Jama'ah, Sunnah Ibn Jama'ah Hadith number 3982 din. Mabasa. Nasabi ni Muhammad, may Islamic Ummah will be divided into 73 sects, one of which will be in paradise, and 72 will be in the hell. Oh, kaya nga, isa pa yan sa katanungan ko. Sa ginawa niya na paksa na sigurado, tiyak na tiyak ng kaligtasan, sino itong Islamic Ummah? Ummah meaning nations. No? Islamic nations. 72 ang pupunta sa impyerno, isa lang ang nasa langit. Sino ito na pupunta sa impyerno, na sigurado ng may impyerno? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero alam natin na marami sa inyo ang naghahanap sa katotohanan. Sabi ng ating Panginoon, Juan 17:17, Sanctifica ius in veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Maraming salamat. CFD, Tagbilaran City, Bro Kaloy, Sis Olga, mga kasama, Father Darwin Gitgano, at sa ating mga kapatid na mga Muslim, maraming salamat. Bye-bye. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Trinity mabasa. No?
Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel.